kung sino nga ba si HR Diana before maging CEO ng Unique Consultancy Services. Wow, thank you so much sa lahat ng mga nanonood and also sa pag-share mo. So, si HR Diana is a employee and naniniwala siya na magiging HR manager siya in the future. Kaya talagang inaral niya kasi I graduated in University of Makati as under BSBA Human Resource. So I really dream to become an HR manager. But at some point of my life, yung first boss ko ang sinabi sa akin, hindi ako pang HR. That's why sobrang na-down ako kasi ikaw ba naman marinig mo yun. Pero I'm just really happy because naniwala, isang tao lang maniwala sa'yo eh. Yes. Like, magkakaroon ka talaga ng urge na ituloy. So my mentor, which is Miss Nadine, told me na hindi, pang HR ka. Then, I realized, oo nga no, ang pagiging HR is about sa pagmamahal sa tao. So, dun ko na-realize na I'm on the right path. Kaya from an HR employee, ginawa ko yung best ko. And little did I know, hindi pala yung HR manager yung ibibigay ni Lord, kundi CEO ng isang HR consultancy service. Grabe, sobrang na-empower ako talagang isang dating empleyado pero nabigyan ng pagkakataon na mabago ang buhay kasi 'di ba? Sino ba naman mag-aakala na isang HR employee ngayon CEO na? And I think hindi naman siya ibibigay sa iyo if hindi mo ginawa yung best mo sa trabaho. Thank you. Yes, and talagang ako yung naniniwala sa kasabihan, huwag ka magtrabaho based sa bigay sa yung sahod, magtrabaho ka based sa pangarap mo. That's why I'm not attached with, yes, minimum wage earner ako. But how I act, I'm really preparing myself for my million. Kasi your dreams won't happen if you're not prepared for it. That's why I'm operating not because, ito lang minimum wage earner ka lang, no? Binali ko yon with the idea na kung hindi ko gagalingan ngayon, kailan ko pagagalingan? And I cannot wait for that moment. I need to work on and to prepare kasi maraming tao naghihintay ng malaking sahod pero hindi laglaland kasi hindi mo naman ginagalingan. Yes. So maybe I just want also to share one of the values that I have as an HR and also an employee na napunta sa CEO level is huwag kang magtampo kung hindi lumalaki yung sahod mo. Tignan mo muna kung magaling ka. Kasi kusang ibibigay sa'yo pag handa ka eh. Kaya how I operate before, it's more on dream-driven rather than sa binibigay lang. Yes. And kanina sinabi mo, gusto mo maging HR manager, di ba? Yes. Pero ngayon CEO ka na. And andun yung pangarap di ba? Na parang nagsisimula ka pa lang, pero gusto mo nang maging manager. Karamihan kasi sa empleyado, gustong maging manager or supervisor, mataas ang posisyon, pero yung trabaho hindi agad ginagalingan sa umpisa. Yes. And nakakalungkot yun kasi we're asking for sa mga followers ko nga, isa to sa mga tampo nila. Ang tagal ko na sa kumpanya, ba't wala pa rin akong incentive? The question is, ang tagal mo na sa kumpanya, ba't di ka pa rin magaling? Andun talaga yung reality. We cannot ask something that even us, hindi pa deserving na makuha yun. And makikita at makikita naman yung galing. Kung hindi kayang makita ng business owner or ng boss mo yung galing mo, someone will pirate yours. It's still in your game. Actually, ngayon, HR director ako ng Gensis, having my own business as well. Doon ko napatunayan na hindi na usapin dito yung magkano yung natatanggap mo. Ang tanong, gaano ka kagaling para yung pera kusang lalapit sa'yo. Yes. And gusto ko lang ding makita na ang goal is maghanap ng magagaling, ang labanan na lang character. Yes. So, yes, andun yung attitude over skills, pero dapat yung attitude mo back up ng galing mo. Kasi marami rin namang magagaling, pero yung ugali, di ba? Nawawala yung galing nila. Kasi nasa ulo lang, pero hindi naman nakikita sa performance. Exactly.